Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Isang paalala sa atin na ang tunay na nagbubuklod sa atin bilang sangkatauhan, bilang sambayan ng Kristiyano, ay ang katotohanan tayo'y pinakitaan ng awa ng ating Panginoon. At naririyan ang tawag na tayo rin ay magpakita ng malasakit sa ating kapwa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap. Upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha ng kautusan upang marinig ninyo at maisa katuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion, kanyang iniligtas, bayang nasa huday, muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay,
siya'y lumihis at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating mga kapatid na nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Nagiging tunay na kapwa ba tayo sa iba bilang mga Kristiyano? Tayo pong mga Pilipino, mahilig natin gamitin yung unlaping ka, no? Tapos, pag ginagamit natin yun, may kaugnayan sa ibang tao. No? Ano yung ibig ko sabihin dito? Siyempre, alam natin, sa ating pamilya, meron tayong mga kapatid. No? At yung literal na ibig sabihin ng kapatid ay yung galing sa parehong sinapupunan. No? Napatid yung umbilical cord. No? Yung tinatanggal kapag iniluluwal ang isang bata. No? At dahil sa parehas na sinapupunan, yun din ang pinanggalingan. No? Siyempre, meron tayo na kapag sinabi natin, kabayan ko yan. No? Parehas kayo ng pinanggalingan. Kabagang. Parehas ng tinitirhan. Parehas ng pinanggalingan. Katukayo. No? Parehas ng pangalan. No? At minsan, yung ginagamit natin sa Ingles, sa mga kasama natin sa trabaho, office mate mo na nga, pero paano mo sinasabi? Ka-office mate. No? Ibig sabihin, magkasama kayo. May pinagbabahagi ng espasyo sa trabaho. Ganon din sa mga kaklase. Ganon din sa mga kaprobinsya. No? Pag ginagamit natin yung ka, sinasabi natin na meron tayong kaugnayan. No? Kahit papano, kumpara mo sa ibang tao, may malapit. No? Kahit napakanipis ng pagiging malapit, meron pa ring malapit. Di po ba? No? At ganun din siguro kung titignan natin yung salitang kapwa. No? Maaari nating maugat ito sa salitang kapuwang. Kasama. Ibig sabihin, hindi natin maiiwasan na ang isang tao ay kasama sa ating buhay. Kaya maganda po yung tanong sa mabuting balita ng eskriba. No? Siyempre sa Ingles, ang tinatanong dyan ay, who is my neighbor? Sino ang kapitbahay ko? Pero mas malapit, nung ito'y isinalin sa Pilipino, sino yung kapwa ko? At paano ito sinagot ng ating pong Jesus Nazareno? Sa pamamagitan ng isang kwento, sa isang talinghaga. Sinalaysay niya ang isang Hudyo na naglalakbay, inatake ng mga tulisan, pinagnakawan. Ang isang
dumaan ang isang saserdote at dahil ang isang katawan duguan ay madumi, hindi niya ito nalapitan. Dumaan din ang isang Levita. At dahil hindi niya ito katribo, hindi niya ito kagrupo, hindi niya ito nilapitan. Pero ang isang Samaritano, isang para sa Hudyo ay kalaban, ibang-iba sa kanya. No? Dahil ang mga Samaritano ay iba ang tradisyon, iba ang pinanggalingang pangkat, no? Bagamat iisang Diyos ang sinasamba, ay para sa mga Hudyo, hindi nila kapareho. Pero yung hindi kapareho pa ang lumapit, ang nag-alaga, nagdala sa sugatang taong ito sa isang bahay panuluyan upang maalagaan. At bunga sa kwentong ito, may dalawang bagay tayong maaaring pagnilayan. No? Dahil yung sagot ng ating Panginoon, no? Sino ba yung kapwa? Hindi ba't yung nagpakita ng awa at malasakit? Kung titignan natin yung buong talinghaga, tungkol sa tawag yun, na magmalasakit sa kapwa. Pero bago pa man yun, at ito ang ating unang punto, ito pong talinghaga ng mabuting Samaritano ay unang-una tumutukoy sa ating Poong Jesus Nazareno. Hindi natin siya kapareho. Bagamat kasama natin bilang tao, siya ay Diyos. Bagamat siya ay namuhay bilang isang tao, iisa lang ang nagkakaiba sa atin sa Kanya. Wala siyang kasalanan. Subalit, bagamat sa pagkakaiba na ito, sa kabila ng pagkakaibang ito, nakilakbay siya sa atin, nakaparis natin. Sa ating pagkakasala, inalagaan tayo nang tayo'y manumbalik sa ating Panginoong Diyos, manumbalik sa Ama. At sa ating pagkakasugatan, dinadala niya tayo sa bahay panuluyan. At ano ang kapalit? Kung yung Samaritano ay yung kanyang salaping panglakbay, ang ating Poong Jesus Nazareno, ano ay pinalit niya? Ang buhay niya. Na hanggang ngayon ay sinasariwa natin. Ibig sabihin, pinakitaan tayo ng malasakit. Ginawa tayong kapwa, kasama, kalakbay, karamay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At nakaugnay po ito sa ikalawang puntong maaari nating pagnilayan. Kung ang Diyos mismo ginawa tayong kapwa, kung ang Diyos mismo inialay ang lahat para sa atin, naririyan yung tawag na maging katulad niya. Gawing kapwa ang iba. Pagmalasakitan, pakitaan ng kabutihan, damayan sa buhay. At kung tutuusin tayo po bilang mga Kristiyano, yan naman talaga yung nagbubuklod sa atin. No? Mahilig tayong mag-ugnay sa iba. No? Kapamilya, kapatid, kabayan. Pero minsan, nagiging hanggang doon na lang. Pag di mo kakilala, ay, sino ka ba? Sino ka ba para tulungan ko? Pag di natin kakampi, inilalayo natin sa ating mga sarili. Pag di natin kabayan,
pag di natin kapareho ng wika, kapareho ng pinanggalingan, naiilang pa tayong magmalasakit at magmagandang loob. Minsan tumatanggi pa tayo. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, lahat ng ka na yan, walang kaparis sa pakikipagkapwa ng Diyos. Lahat ng ka na yan na maaari pang maghati sa atin, walang kaparis sa tawag na gawing kapwa ang bawat isa. At ang tanging pakikipagkapwa ay ang pagpapakita ng malasakit at ng kabutihan. Dahil unang-una, tayo'y pinakitaan ng malasakit. Dahil unang-una, tayo'y dinamayan at sinamahan sa paglalakbay. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sa kabila ng lahat ng ating pagkakaiba, sa kabila ng lahat ng bagay na maghihiwalay sa atin, mapagbuklod sana tayo ng katotohanang pinakitaan tayo ng malasakit ng Diyos. At magkaroon tayo ng lakas na loob na maging mabuti, magmagandang loob, magmalasakit, lalong-lalo na sa mga taong hindi nila nakikita ang kaugnayan sa inyo, kaugnayan nila din sa ibang tao. Maging kapwa natin sila. Kaya naman sa pagsimula ng araw na ito, ng linggong ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Sino ang kapwa na dapat ko ngayong pinagmamalasakitan, pinakikitaan ng kabutihan, pakikiramay, pakikilakbay? Tulad ng mabuting Samaritano, tulad ng ating Panginoon. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kaming magmahal sa kapwa, gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, sabihin natin, O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, huwag nawang manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagos, maipakita din nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming gobyerno na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos,
turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse at social workers, sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanilang mga pinaglilingkuran, makasumpong nawa sila ng galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano ang mga kapatid naming nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso, at mga nagsasakdal sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang manatili kaming nagsisikap na mahalin ka sa bawat taong aming makakasalamuha. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin, niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin, ng aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay nakatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala
ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.